worrying can make people sick. In fact, worrying and chronic worrying is a form of sickness. Dapat makontrol ng mananampalataya ang kanyang pag-aalala. Worrying could lead you and rob you of happiness, of joy, of peace, and even blessings. Ang ating pag-aaral, dapat paulit-ulitin every now and then dahil nakakalimutan ng marami. Stop worrying. Tumigil ng mga di kailangang pag-aalala. Salamat, Panginoon, dahil pwede namin kayong asahan. Pwede kaming sumandal sa inyo, panghawakan ng inyong mga salita, sundin ang inyong mga tagubilin, at huwag kaming maging sobrang mapag-alala. Turo mo sa amin, Panginoon. Lead us, teach us, so that we can enjoy a life of peace, of serenity, of happiness and joy. Lead us, teach us. Be our speaker, O God. Give us a very simple message that we will not only understand, but will also be able to actualize in our lives. Teach us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Isang napaka-common na basahin sa New Testament, na napaka-sarap ulit-ulitin na basahin, pag-aralan at hingan sa Panginoon ng mga bagong katuruan, Matthew 6:25 to 26 and so on. Ang Panginoon na nagsasalita rito, isa sa kanyang mga ginintoang mga katuruan, I tell you to not worry about your life. Don't worry about having something to eat, drink, or wear. Isn't life more than food or clothing? Look at the birds in the sky. They don't plant or harvest. They don't even store grain in the barns. Yet your Father in heaven takes care of them. Aren't you worth more than birds? Napakaraming beses sa mapag-aaralan ng mananampalataya itong katuruan na to in the course of his or her life. And yet, the more you study it, the more you benefit from it. At pag ating sinuri kung ano talagang ibig sabihin ng Panginoon dito sa mga magagandang mga kataga na ito, the Lord is saying that life is a gift from God to be enjoyed, not to be problematized or not to worry about. Binigyan ka ng Diyos ng buhay para mo enjoyin, tamasahin, lasapin ang kanyang mga pagpapala. Hindi kanya binigyan ng problema nung binigyan ka ng buhay. Hindi niya ginawang ang buhay ay problema. Siya ang sasandalan, siya ang lulutas, siya ang magbibigay ng mga kailangan ng buhay. And why will God do that? Because God is the author and sustainer of life. Magsisimula tayong mag-alala tungkol sa buhay, tungkol sa ikabubuhay at maging tungkol sa pagkamatay, pag nilimot natin na ang Diyos ang siyang may akda, may likha ng buhay. Na ang buhay nating lahat, maging ng mga halaman, maging ng mga ibon, maging mga isda, nasa kamay ng Diyos. That God designed life. And God has, in His infinite wisdom, designed a certain span of life for various individuals, a certain type of life that people would thrive and be fruitful in. Siya ang nagsusustain. The moment na pinroblema mo ang sustenance ng iyong buhay, inaagaw mo ang papel ng Diyos kasi siya ang sustainer. The moment na pinroblema mo ang kakahinatnan mo sa buhay, inaagaw mo ang manibela mula sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng direksyon kung ano dapat ang buhay. At syempre, mahihirapan ka kung nagjo-Diyos-Diyosan ka. Napakabigat naman na dalahin yung ikaw yung nagbabahala sa buhay mo. Ikaw ang magpo-provide sa buhay mo. Ikaw magpapagaling sa mga sakit mo. Ikaw ang magliligtas sa iyo sa iyong sarili sa mga lahat ng uri ng panganib. Oras sa pinapel mo yon, may stress ka. Dapat wag nating makalimutan na papel yon ng Diyos. May papel din tayo, pero hindi yung para tayo ang manguna. God is the one who gives and takes away life. Maraming mga tao, especially pag above 40 na, nagiging very aware of death. Kaya kinakatakot niya yung kamatayan. Paano kaya ako mamamatay? Saan kaya? Aksidente kaya? Sakit ba? O ano ba? Infeksyon? Pinoproblema nila samantalang papel ng Diyos na mag-assign kung paano ka mamamatay. Siyempre, lahat ng tao mamamatay. May paraan. It will only be another way. Kahit alagaan mo ng alagaan yung puso mo, you will die of other causes. Kahit alagaan mo yung skin mo, diet mo, there is another way that you will die. Alam ka namang hindi ka mamatay, hindi ka nag-to-die is gain. Hindi ka bumalik sa Panginoon na nagbigay sa iyo ng buhay. So it is useless to worry about these things. At nakita nyo naman ang tao, kung minsan, naghihingalo na, tapos 7 na buwan na pala naghihingalo, yung isang taong ang lusog-lusog all these months, biglang siya ang na-heart attack, namatay bigla. Paano malalaman kung sino? Huwag ba nalang isipin? Kasi nasa Diyos yun. Ang mahalaga, asikasuhin mong mabuhay, at pag binawian ka na ng buhay, edi bawian, period. Pero hindi ka pa binabawian, iniisip mo na araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, ilang libong beses kang parang nabawian ng buhay. Samantala yung actual na pagbawi, minsan lang. Ilang minuto, pag pinagdugtong-dugtong, ilang oras, yung pag-aalala mo tungkol sa yung kamatayan, samantalang ang tunay na kamatayan na less than 1 second, yung, sa iyo ang piano anak, ha, matay. Di ba? Sandali lang mamatay.
Pero pag lagi mong iniisip araw-araw kung paano, humahaba tuloy, fast forward, hindi pa naman dapat. It is useless to worry about something not in your hands. Something beyond your control. Yan ang hindi na iniisip pa. Yung iba ayaw pa mag-abroad, baka daw abutan abroad. Mano naman abutan ka abroad? Diba? Problema na ng mga naiwan nyo kung paano ka babawiin. Baka daw yung iba, paano, etc., etc. Ayaw mo matulog ng walang makeup dahil baka mamatay sa pagkakatulog. Kung naliligo ka, doon ka inabutan, di wala ka rin makeup. Hayaan mo na yun. Huwag mo na lang iniisip. Nasa kamay yun ng Diyos. Trust God. And trust life and its details to God. Siyempre, trust means to rely on and believe in God's goodwill for you. Na ang plano ng Diyos para sa iyo ay maganda, hindi pangit. Plans to prosper you, not to harm you, to give you hope in the future. So trust, to abide by God's ways. Ang pagtitiwala sa Diyos, hindi ibig sabihin wala ka nang gagawin, Diyos na lang lahat ng gagawa. So kung nagtitiwala ka sa Diyos, nagtitiwala ka sa kakauwian, kakahantungan, magiging bunga ng lahat ng nangyayari. Pero, sa pang-araw-araw na gawa, kilos, ang ibig sabihin ng trust in God is that you will consciously do practical things that are good for you and for others. Para yung ginagawa mo araw-araw na practical na magandang bagay, ang kakawian niya, yung magandang ending na gusto ng Diyos para sa'yo, o yung magandang bunga. Trust is active. It's not passive. Trust means you will do things God's way, and you will entrust to God the result, the fruit. Magtatanim ka ayon sa pagtuturo ng Diyos. Sukayin mo ang lupa, palambutin mo, medyo babasain, lagyan mo ng seed, alagaan mo, bakuran mo ng konti, diligan mo lagi. Magtatanim ka ayon sa utos ng Diyos. Kikilos ka ayon sa alam mong dapat mong gawin. Yun ang trust. At ano pa yung kakambal na trust? Hindi mo aalalahanin kung paano tutubo yung ugat, paano lalabas yung mga dahon, paano lalabas yung bunga. Problema yun ng Diyos. Yun ang trust. Trust in God means partnership. You will do what is practical and good, then you will entrust to God the result. Mag-aaral ka na mag-aaral, may exam ka kasi, yun ang trust sa God. Kasi ang sabi sa Bible, study. Do what is practical. Yun ang trust. Hindi yung, di ka na mag-aaral because you trust God. To trust God means to trust in His ways, in His methods. And you will do your life according to those ways and methods that God wants. That's why it is important to know God, God's Word, God's will, so that you can exercise that trust in your practical daily living. Trust yun. So, nagtatiwala ka sa Diyos, magre-review ka kasi may board. Exams. Pero yung magiging result ng exams na yun, hindi mo na yun pinoproblema. Yun na ang side ng God. Pinipili mo kung sino mapapangasawa mo according to God's way. May mga paraan naman para piliin yan according to God's way. Kung sino ang pinakamainam na will ng God for you. Pero matapos mong gawin yung decision mo based on things that you have done well, your research, your observation, which is God's way, ang magiging bunga na ngayon, ang magiging marriage mo, ipinagtitiwala mo na sa Diyos. Partnership yung trust. At yun ang tinuturo ni Jesus, trust God. Because God is the author of your life. God knows you more than you know yourself. God knows the future. You don't. So why are you worrying about something you don't know and cannot know anyway? Kaya maraming negosyo yung mga horoscope, mga manghuhula, dahil it feeds on people's fear, people's interest in what cannot be known. Matthew 6:27-30. Can worry make you live longer? Why worry about clothes? Look how the wildflowers grow. They don't work hard to make their clothes. But I tell you that Solomon with all his wealth wasn't as well clothed as one of them. God gives such beauty to everything that grows in the fields. Even though it is here today and thrown into a fire tomorrow, will He surely do even more for you? Why do you have such little faith? At nagbigay si Jesus ng napaka-common na example because the people in His time and place were always surrounded by lilies, by beautiful flowers. So sabi niya, tingnan niyo yung mga bulaklak. Hindi naman sila nag-aalala tungkol sa kung anong kulay nila, anong isusuot nilang damit. Pero ang Diyos, kahit damo lang sila, nabuhay ngayon, bukas, patay na, sinisigan na, pinapaganda pa rin sila. Ikaw pa kaya ang hindi pagandahin ng Diyos? Hindi lang yung kagandahan talaga ang concern dito. Ang tinutukoy ni Jesus is, why worry about non-essentials? Why worry too much about things like clothes, for instance? Why worry too much about things that are not really directly related to your life and to your well-being? Ang pinapakita dito ng Panginoon, mga kapatid, marami tayong iniisip na hindi naman dapat pinag-iisip masyado. Maraming inaalala na hindi naman masyadong mahalaga. One time, I was having a meal with a family of some means.
Siguro may bago silang kasambahay, ibinaba yung tasa ng aking kape sa maling side. Siyempre, ang kape, kanan ba, kaliwa, ang tinidor, ganito ba, ganyan, saan ilalagay? Nung nailapag nitong si Bining ang aking tasa sa maling side, kitang-kita ko na inirapan siya ni Donya, friend ko. At talagang, sinabi ko na sa'yo kung saan mailalagay ang tasa. Pero nakabangiti siya konti, mabait na ganun na effect, no? Eh, namutla na tuloy itong si babaeng nag-abot ng maling tasa. Siguro, relax, it's okay. Yun ang ibig sabihin. Marami namang bagay na hindi mo na dapat problemahin. Siyempre, gusto mong ipakita na marunong ka kung saan ilalagay, na tama ang nangyayari sa bahay mo. Kaya tuloy pag may konting mali, nagagalit ka na. Not because it is important, but because it appeals to your pride. You want to say na, ay, alam ko yan, in my house, everything is perfect. So, maraming bagay tayo mga kapatid na pwede namang hindi napansinin, palampasin na lang. Don't worry about such things. Kung magkakaroon kayo ng bisita, nakaka-stress. If you want to impress. So, huwag na lang magpa-impress. But it's okay to want to please guests. Magkaiba if you want to impress or to please. Pero sa labas, mukhang pareho lang. Pero anong laman ng puso mo? Gusto mo talagang magbigay ng kasiyahan o magyabang? Ano ba talaga? Pag pinag-aaral mo ang iyong anak, talaga bang papatayin mo siya para maging first honor? Aawayin mo yung teacher pag nabigay ng mababang grade? Stress na stress ka pag lagi mong ini-engineer kung anong dapat maging ending. Kaya merong mga, kailangan maging successful engineer ako tulad ng uncle ko. Hirap na hirap sila ng kagagapang ng mga kondisyones, kaiimbento ng mga sitwasyon para lang marating nila yung gusto nilang marating. Samantalang, relax, just do your best at mararating mo yung gustong paratingan sa'yo ng Diyos. Diyos ang magdadala sa'yo, pwedeng hindi doon, pero dito. Pero para pilitin mong maging doon, may kukopyahin ka, may stress ang buhay mo. You will always worry. Katulad halimbawa ng mga misis na pag middle age na, biglang si mister, tingin-tingin na sa 14 anyos. So si Mrs. ngayon, magmumukhang 12 anyos pilit. Paano man naman gagawin yun? Nakakapagod magmukhang 12 anyos kung 46 ka na. So yung mga hindi mo na dapat isipin yan. Just be a good 46-year-old wife. Because ang katangian mo is yung wisdom mo, yung karunungan mo, yung pinagsamahan nyo. Hindi maging 14 ka dahil hindi ka na pwede maging 14 kahit anong lundag ang gawin mo. Mapapagod ka lang. So sinasabi ni Jesus, why worry about clothes? And it's not really just about clothes. Why worry about what you're worrying now? Think of what you're worrying about now. Talaga bang dapat ipag-worry? Dapat ka ba talaga maging top sa exam? Ang daming nabubuhay sa mundo, hindi naman nag-top. Yung mga, hindi nga valedictorian, naging bulok-tutorian pa. Pero masaya din naman sa buhay. Kailangan ba talaga lagi kang panalo? Lahat ba talaga ng panalo sa buhay? Masaya. Kailangan ka ba talaga ma-stress? Kaya nang sinasabi ni Lord, why worry about such things? Kapag mga damo, kahit damo maganda. Ikaw pa ang hindi pagandahin ng Diyos. So huwag ka mag-alala dyan sa mga bagay na hindi mo dapat problemahin. Yung iba pa, ang gusto ko po sana kung mamamatay ako, yung nakahiga lang ako sa kama, nakapadyama. Parang natutulog lang pag ibinurol. Eh, anong magagawa mo kung iba ang naging kamatayan mo? Natalsikan ka na isang balding mantik ang kumukulo, naging chicharong bulaklak ang itsura mo. Paano yun? Namatay ka rin naman, di ba? Pareho lang. Don't worry too much. Kasi ang warrior, ang susunod niyang gagawin, kaya siya napapagod, ang warrior, nagiging controller. When you worry too much, you control everybody around you. Para yung outcome na gusto mo ang mangyari. You worry, you engineer events. You even stage events. Kaya mahirap yung nangongopya, naiinggit sa kapwa, gusto mo maging tulad niya, gagayahin mo lahat ng ginawa niya sa buhay, eh hindi naman yun ang calling mo. Lahat ng nangyari sa kanya, natural lang na nangyari, hindi niya pinagpilitan na gawa ng script. Hindi niya pinilit kontrolin. Nangyari, ikaw pipilitin mo maging ganon, di pagod na pagod ka. Kaka-stress. Kaya sabi ni Jesus, huwag ka mag-worry. Worrying won't prolong life. Hindi mo naman kayang dagdagan. Kahit isang minuto ang buhay mo kung gusto nang bawiin eh. Worrying won't solve problems. Iba yung problem solving sa worrying about problems. You may think of your problems, that's fine. But make sure that when you think of your problems, you are solving them, not worrying about them. Dapat maghiwalay natin sa isip yon. Worrying cannot help because worrying clouds the mind. Pag nag-aalala ka at mabawasan ang katalinuhan mo, gumugulo ang malinaw, lumalabo ang dapat ay malinaw. Worrying weakens a person. Not to mention the fact that it has been proven that worrying and being stressed also affects your health. Nagkakasakit ka talaga pag warrior ka. Nature is designed and sustained by God to keep on living until called by the Maker to yield its earthly existence or to move unto another form of life. So kung ang assignment mo dito pa sa earth as you are, take it, enjoy it, do the most good.
At pag tinawag ka na to graduate to another form, another level of existence, then move on. Pero habang hindi pa nangyayari yun, huwag mo na lang isipin. It is in the hands of the Maker. Meron pang isang negative effect ang worrying. Hindi nare-realize to ng maraming tao that worrying could be a negative prayer. Worrying could actually make what you fear happen. What you keep worrying about could materialize. At itong hiwaga. Kasi lahat ng iniisip natin, mga kapatid, prayer. Kahit hindi mo sabihin, let us pray. Kahit hindi mo sabihin sa dulo na, this I pray in the name of Jesus. Lahat ng iniisip natin, prayer. At pag nag-iisip tayo, nagpe-pray tayo, nako-connect tayo sa power of God, sa power of heaven. So pag ang iniisip mo lagi negative, mukhang prayer yon. At pwedeng mangyari. Kaya dapat kinokontrol mong iniisip mo eh. Pag nag-iisip ka, tulad ng nagpe-pray ka, nagpapadala ka ng signals to heaven. So, yung worry mo, baka ako sipunin, baka ako matapilok, baka masunog ang bahay, baka iwan ako ng asawa ko. Nandidinig ng langit na parang prayer, gusto mong iwan ka ng asawa mo? Gusto mong magkasipon? Gusto mong magkasakit? Kasi puro mga negative. Kaya obserbahan nyo, yung laging kinakatakutan, yun ang nangyayari. Because thoughts are prayers. Sino may sabi, may pinagkaiba yung this I pray in the name of Jesus at yung inisip mo lang na itong babaeng ito, kakalabanin ko to, lalabanan ko siya. Sino may sabi sa'yo hindi prayer yon? At ina-accept ba yun? Anong reaction ng heaven to such thoughts? Ang nakakarating lang sa langit na galing sa atin are our thoughts. We connect to God through our thoughts. Kaya parang kasabihin patay, kailangan brain dead ka na, hindi ka na nakakapag-isip. What kind of thoughts do you send to heaven? What kind of signals? Pag puro, baka po ako mahulog, baka po ako iwan ng asawa ko, baka nga ako magkasakit. Ang ibig lang sabihin nun, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Iniisip mo, masama ang plano ng Diyos para sa'yo. Gusto kanyang biguin, gusto kanyang saktan. Yun ang lagi naman ng utak mo eh. Therefore, it reflects what you think of God. And that thought reaches heaven. How do you think will heaven react to such thoughts? Kaya napakahalaga, sabi sa Romans, be changed by the renewing of your mind. Gusto mong mabago ang nangyayari sa buhay mo? Baguhin mo ang iniisip mo. Kasi ang iniisip mo, yun ang nangyayari. Pero sabihin ba, bakit po iniisip ko na maago ko yung asawa ni ganon? Iniisip ko na yumaman ako, ba't hindi nangyayari? Because it's not in accordance with God's will. Hindi ka pray lang ang pray. Tinitrain mo ang utak mo how to pray correctly, how to pray the proper way, and how to pray for the right things, for God's will for you. The Bible says, you know that when you pray according to God's will, He hears. So ano ang will ng God for you? Plan to give you hope, a future. Plan to make you happy. Plan to make you prosperous. Pray along those lines. Think of those things. Kasi ang ini-imagine mo sa buhay ay yung lulutang-lutang ka sa basura, nakatira ka sa isang pusali, na malamang mangyari dahil yun ang iniisip mo. Bakit mo hindi isipin yung positive? Na pinagpapala ka ng Diyos, mabunga ang iyong buhay, mabiyaya, at nagiging blessing ka sa maraming tao. Because when we ask according to His will, He hears us. But remember, we have to ask. Hindi lang sinabing God's will for you will happen automatically. Kasi binigyan ka rin niya ng sariling will. At hindi ka robot. Kailangan ikaw mag-agree sa will ng Diyos para yung dalawang will niyo matupad. So when you ask, you do the asking. According to His will, He hears. May part ka. What part do you send to heaven? What messages do you send through your prayer, through your thoughts, through your worries? It's important. It's a partnership. So huwag gawing negative ang prayer by thinking negatively. Hindi pa yan sobrang naarok ng tao. Narating na ang buwan, pinupuntahan na ang Mars, nasisisid na ang pinakamalalalim na bahagi ng dagat, pero hindi pa naaarok ang laman at kapangyarihan ng isip ng tao na ibinigay ng Diyos. Yung kapangyarihan ng isip. At ang prayer ay pag-iisip. Kaya makapangyarihan ang prayer. Change the way you think. To a godly way, to a positive way, to a beautiful, powerful way. And your life will change. Be changed by the renewing of your mind. And one of the greatest changes that we can make is to stop worrying. It doesn't mean stop solving problems. Magkaiba yung solving at iba yung worrying. Sa solving, may ginagawa kang practical, tama, at productive and fruitful. Yung worrying, wala. Basta puro lang lalangoy-langoy ka sa thoughts, sa negative, nakakatakot, nakakapag-alala. Matthew 6:31-33, don't worry and ask yourselves, will we have anything to eat? Will we have anything to drink? Will we have any clothes to wear? Only people who don't know God are always worrying about such things. Your Father in heaven knows
that you need all of this. But more than anything else, put God's work first and do what He wants. Then the other things will be yours as well. Magpe-pray ka, Lord, ang nanay ko po nasa ospital. I know, sabi sa'yo ng Diyos, Lord, kailangan po ng pangmatrikula ng anak ko. Alam ko, di ko ba alam yon? Lord, bukas po magbabiyahe ang asawa ko, sasakay sa aeroplano. Alam ko. Do not pray to inform God. Kayo ba, nararanasan nyo kayo, sinasabihan kayo ng kapwa ng napakasimpleng bagay, tapos minsan napipikong ka na, sabihin, alam ko, bakit di ko ba alam yan? Mga sinasabi mo, Lord, may sakit po ako. Alam ko, isang linggo ka na nga may sakit eh. Lord, ako may sunog po sa bandang yan. Alam ko. So ano ba talagang gusto mo ipag-pray? Why are you telling me something I already know? Sabi niya, don't worry. Don't ask crazy questions. Don't ask questions that don't really matter. Sabi niya, only people who don't know God worry and ask about these things. Do you know your God? Yes. Therefore, alam mo, dapat na alam ng Diyos ang kalagayan mo. Ba't ini-inform mo pa? Sabi niya, itong gawin nyo. Intindihin nyo na alam ng Diyos ang kalagayan nyo. Alam niya ang mga kailangan nyo. No? Alam niya bago ka papanalangin. Ang atupagin ninyo, sabi sa verse 33, put God's work first and do what He wants. Sabi ng ibang version, seek ye first the kingdom of God and all these things will be added to you. So, imbes sabihin mo sa Diyos yung kailangan mo, imbes humingi ka ng humingi, ang atupagin mo is to do what pleases God. That will be your very, very positive, proactive prayer. Worrying means lack of knowledge of God. It means lack of faith in God. And telling God what you need is repetitious, redundant, and fruitless. So, kailangan kilala mo Diyos. More knowledge of God means less worry. Na ang tunay na malalim na kahulugan is more spirituality and less materialism means less worry. The more you know God, the more spiritual you are, the less materialistic you will be, the less you will worry about these materialistic things. Because 99% ng iniilala natin ay material in nature. Pera, physical health, bahay, kotse, panghulog dito, puro physical. Sabi, kaya kayo lagi nag-aalala, ang inaatupag nyo lang physical, hindi nyo atupagin yung spiritual. Kasi kung kayo busy sa spiritual growth, busy sa spiritual feeding, busy sa spiritual service, busy sa spiritual growth, walang space matitira sa pag-aalala. But because you are not busy with spiritual things, the devil finds you idle and gives you some worrying to do about material things. In the absence of great things, small things become big. So pag walang great and big thing ang iyong buhay na may kinalaman sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, misyon, kawang-gawa, paggawa ng mabuti, which is big in the eyes of God, pag wala kang ganong big, kahit maliit na bagay, nagiging big kasi walang big eh. Kaya mali lang ang lagay ng tasa, magagalit ka. Sobra lang medyo nasunog ang prito, nag-aaway na ang mag-asawa. Nakalimutan lang na naka-on ang electric fan pag-aawayan. Tumapo ng konti ang tubig, naligwak ang kape, may awayan. Why? The size of a man's heart and brain is determined by the size of the thing that makes him angry or worry. Kung nag-aalala ka sa napakaliit na bagay, ibig sabihin walang malaking bagay ang buhay mo. Walang misyon. Walang great tasks to do. Kaya pati maliliit na bagay, pinalalaki na lang para magmukhang may malaki sa buhay. So what is the antidote to worry? Know God as much as possible. Keep knowing God. Change from glory to glory. Then you will know na may bagay na malaki at may bagay na maliit. Sabi ni Jesus, you hypocrites, you swallow a camel but you strain out a gnat. Kahit buong kamelyo, nalululon nyo. Pero maliit na insekto, di nyo malulon. Mali ang concept nyo of what is important and what's not, what's big and what's small. At sabi niya, seek first His kingdom and His righteousness. Prioritize God's work. Prioritize God's kingdom and spirituality. Do what God wants. And when you do that, you will not worry, or you will worry so much less because there's no more space in your heart for such things that come from the devil. Fill your heart with the works of God, and you will have no space for the works of the devil. And worrying is not God's work, it is the work of the devil. Do what God wants. Get and stay busy doing spiritual and practical work. Pag sinabing seek first His kingdom and His righteousness, dalawa yon. Yung sa kabilang daigdig, maggawa ka ng mga bagay na may kinalaman sa yung spiritual life, eternal life, heaven, rewards, things like that. Pero may isang part yon, yung dito. Because it is also God's will that you become fruitful and productive and useful and happy here. So what is seeking God's kingdom? Doing the maximum good here and doing the maximum good for there.
minimizing pain here and avoiding pain there, have the maximum happiness that you can have here and there. Yung iba kasi pag iniisip nila spiritual, God's kingdom, puro sa kabila ng mga ulap, doon sa mga langit-langit, sa kabilang buhay. Kinakalimutan nila na ang buhay dito, ibigay yan ng Diyos. Kung ayaw ng Diyos na nandito kayo, di dapat tinanggal na kayo dito. Nandito pa tayo kasi gusto pa ng Diyos. Therefore, dapat ding mangyari dito, this side of eternity, yung will of God for you. Hindi ka tinawag ng Diyos para magutom, para maghirap, para magdusa lang. Tinawag niya para magkaroon ng life. Sabi ni Lord sa John 10:10, I came that you might have life and have it abundantly, have it to the full. Life here and life there in eternity. So you don't have to put on hold and freeze your life here, all for the sake of your life in eternity. Nandito ka pa. And even when the Lord was here on earth, sabi niya, huwag kayo mag-fast, nandito pa ako magsaya tayo. Saka na lang kayo mag-fast pag wala na ako dito. So pinahalagahan din ni Lord yung buhay niya dito sa lupa. Di lalo naman tayo dapat dahil lupa naman talaga tayo. Prioritize that and you will have less energy for worry. Leave no space for the devil. Leave no space for worry. Sabi sa Bible, give the devil no foothold. Huwag niyong hayaang may tungtungan, may kapitan. Dahil pag nangyari yon, hindi na siya aalis. Do things that are spiritual for inner strength and peace. Do things that are practical for productivity, fruitfulness, and for your provisions. Yung iba naman kasi, kaya nagwo-worry about their future, wala naman silang ginagawa ngayon. Hindi nagtatanim, pwede ka talaga mag-worry kung anong aanihin mo bukas. Pero pag nagtatanim ka na ngayon, ginagawa mo yung best mo, huwag ka na mag-worry about the future harvest. Trabaho na yun ng Diyos. Many people have to worry because they're not doing what they should be doing so that they don't need to worry. So may part ka dyan. Do what is practical. Kaya nga yung woman of Proverbs 31, sabi, she can laugh at the days to come. Pinagtatawanan lang niya yung mga gastos na darating in the future. Why? Kasi una, may savings siya. Pangalawa, patuloy siyang kumikita. At may mga investment siya na bukas, kikita. At habang natutulog siya ngayong gabi, kumikita. She can laugh at the days to come. Ngayon, kung wala kayong katanim-tanim about the future, talagang, you cannot laugh at the days to come. You will worry. And because God does not want us to worry, it means that God wants us to do something practical now, plant good things now, so we don't worry about tomorrow. Hindi yan bahala na ang Diyos kinabukasan, wala kang gagawin ngayon. Gawin mo ang kaya mong gawin, ipasa Diyos mo ang bunga, then you don't worry. Matthew 6:34, idiniin ni Lord, don't worry about tomorrow. It will take care of itself. You have enough to worry about today. So, isort out yung mga kapatid, ang mga worries nyo ba tungkol bukas? Pang-enroll sa June, well, kung may sinave ka, may itinanim ka, may investment ka, pwede ka matulog ng mapayapa dahil may inaasahan ka. Ngayon, wala kang ginawa kahit ano, talagang medyo mag-worry-worry ka na dyan. Wala ka palang ginawa. Meanwhile, pwede ka pa rin sobrang bigyan ng Diyos ng kabaitan na magkaroon pa rin. Pero, hindi katulad nung may tinanim ka kasi ang utos ni Lord at sabi niya, if you plant, you will harvest. So, kailangan magtanim ka. Kabutihan, kagandahang loob, investment, savings. Worry natin about the future. Paano tayo mamamatay? Ano magiging sakit natin? Magiging mahusay bang ating manugang? Aalagaan ba tayo ng mga anak natin pagtanda natin? Ang layo pa nun, sabi ni Jesus, huwag niyong isipin yan. Malay mo naman, mamaya mamatay ka na. Huwag naman muna sana, pero malay mo. So bakit inaalala mo yung ang layo-layo? Sayang ang pagod mo. Live one day at a time. Most worries are about the future. A day well lived is a good foundation for the next day. You want that you don't worry about tomorrow? Live well today. Yun lang. Plant a little, harvest a little, eat a little, enjoy a little, help people a little, and that will be a good foundation for your tomorrow. Mamumunga yun lahat bukas. So, alagaan mo yung bukas ngayon. Hindi yung ngayon pa lang, iniisip mo yung paano yung bukas na hindi mo pa naman nararating. Just live well today. Work enough, plant enough, enjoy enough. At kung bawian tayo ng buhay, hindi na tayo abutan ng bukas, wala tayong panghihinayangan because we lived well today. We don't know what our last day and when it will be. Nobody knows that. Kaya sabi ni Lord, don't worry about tomorrow. You don't even know what the day may bring forth. Ang pangako ni Lord na grasya, na sapat, grasya para sa mga needs today. Pero pag yung grasya niya today, hinati mo for today and for tomorrow's needs, dahil inaalala mo yung tomorrow, kalahati lang yung enjoyment mo ngayon, kulang yung grasya. At kinabukasan na naman, kalahati na naman yung enjoy mo dahil iniisip mo na naman yung bukas. When you worry about tomorrow, you are depriving of yourself of joy today. Live today. For today. Do the most good. Minimize pain. Maximize happiness. Whether or not you have a long or a short
earthly life won't matter because you should not count your life in years. But you should count the life in your years. Not the years in your life. Kahit mahaba ang buhay, kung walang katuturan, wala rin. Pero kahit maiksi, kung punong-puno ng buhay, even 10, 20, 30 years. Could be 3 lifetimes of other people who don't do anything. So sabi niya, live for today. Mga kapatid, pag-isipan natin, ano po ang mga inaalala nyo lagi? Sabi niya, come to me all of you who are tired and heavy laden, I'll give you rest. Ibaba nyo yung mga binubuhat nyo, kaya kayo nabibigatan. Naikwento ko na sa inyo yung merong isang mama na may pick-up, nagdadrive siya sa isang farm road. May nadaanan siyang lalaki may buhat na ang bigat-bigat. Naawa siya. So hinintuan niya. Sabi niya, kawawa ka naman ang bigat ng buhat mo. Sumakay ka na dyan sa likod ng pick-up. Bababa kita dun sa malapit na sa pupuntahan mo. Hindi sumakay naman yung lalaki. Drive na ngayon itong si may-ari ng pick-up. Nung makita niya sa rearview mirror, alam niyo ginagawa nung nakasakay sa likod? Buhat pa rin niya yung dala niya. Kahit nakasakay na siya sa pick-up. Ganon ang maraming tao. May Diyos na, binubuhat pa rin yung burden na ipinapabitaw ng Diyos. Sabi niya, akong bahala dyan. Huwag mong isipin, sumakay ka dyan, enjoy the ride. Pero worrier, ayaw ibigay sa Diyos. Ay, baka nyo pabayaan, baka hindi walang mangyari, baka ako na lang, they worry. Sabi ni Lord, come to me all of you who are tired. You are heavy laden, I'll give you rest. Take my yoke upon you. My yoke is easy, my burden is light. I love you, and I like you to have a life that is meaningful and enjoyable. But worry will rob you of all of that. Where is the battle? Sabi sa Bible, our battle is not against flesh and blood, but against principalities, against powers in the air. And if you really like to understand it, our battle is in the mind. Ang tunay na bakbakan nangyayari sa isip. Magiging positive o negative thinker ka ba? Magiging trusting or worrying ka ba? Magiging mainggitin ka ba o appreciative? Ang buong buhay mo, ang shape ng buhay mo, at pupuntahan ng pang-araw-araw na buhay mo is determined by the way you think. Kung selosa ka, inggitera, you will be miserable. Pagka mapagduda ka, wala kang pagtitiwalaan. Pag mapandaya ka, gusto mo maging mapanglamang, you will be easily swayed by the devil. Your life is determined by the way you think. And when you think, you are praying. That's why your thoughts create your life. Your thoughts shape your life. Walang magagawa ang outsider na tao sa'yo, hindi niya kayang pasukin yung utak mo, ikaw lang pwedeng pumasok doon. At ikaw lang ang pwedeng magbago nun pag pinayagan mo ang Diyos na maging kapartner mo in changing the way you think. Stop worrying. It drains your energy. It expresses distrust in God. It makes you miserable. Trust God, meaning do what is good and proper and fruitful, and leave the rest to God. Then you can enjoy this life. You don't know what the future holds, but you know who holds the future. The future is in the hand of Him who stilled the water, who died for you on the cross, and who now lives making intercession for you at the right hand of God in heaven. Trust Jesus. Enjoy life more and be a blessing to many. Dear God, we thank you for life. Turuan niyo kaming pahalagahan ng buhay na huwag masayang sa walang kwentang pag-aalala, kundi ma-invest namin ng panahon ang aming lakas sa fruitful endeavors, to planting good seeds, doing good, and then trusting you to give us the good fruits for our labors. Kayo nakakaalam ng puso ng bawat isa, kilala mo kung sino ang warrior, ang sobrang warrior at napaka-warrior. Talk to us, O God. Ipakita niyo sa amin na ang pag-alala ay walang lugar sa taong nagtitiwala sa inyo. Na ang pagtitiwala ay paggawa ng mga dapat at pagkatapos na ay manahimik to let you deliver the results of the good things that we do. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga panahon na nag-aalinlangan o hindi man lang alam namin na ang pagdududa ay pag-aalinlangan pala. Bigyan niyo kami ng discernment. At pag kumakatok sa pinto ng aming isip ang mga pag-aalala, matuto kaming itaboy ito, huwag pagbuksan. And instead to welcome your spirit, this positive, powerful, energetic, productive. Teach us, O God. Sumadali natin pagbulay-bulayan ng personal na kahulugan dito sa ating buhay. Isuko sa Panginoon ang mga pag-aalalang hindi naman dapat. At yung mga dapat talagang atupagin, gawin natin in accordance with God's will so that He will hear us and He will abide in us. Lord, kayo lang ang pwede kong mausap sa bawat isa ngayon sa personal na paraan. Do speak to us, convict us, encourage us, guide us. In the name of your Son, Jesus.